Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kumusta po kayo ngayong araw? Good morning, good afternoon, at good evening po sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikipag-aral natin kasama sa ating pong Facebook Live every Sunday. Naway nasa mabuti po yung kalagayan na muli ay nararating itong ating pong pagtalakay at pag-aaral ng Word of Truth for all Scripture rightly dividing. Ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin ang ating pong hindi po natapos na pagtalakay sa 2 Thessalonians chapter 3 at ating pong sisikaping matapos na po ang buong Thessalonians, ang 2 Thessalonians, dahil may 3 chapter lamang po ito, mga kapatid. So ngayon po ay pakitunghayan ng ating mga kasulatan sa ating pong hindi natapos na pagtalakay. Tayo po'y huminto, I believe, sa verse 2 last Sunday. Kaya ngayon po ay tutunghayan na po tayo sa verse number 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat na muli ay nagkaroon po kami ng magkakataon upang makatunghay sa iyong mga salita. Alam namin na kailangan po namin to sa aming buhay sapagkat kung wala po ito ay wala po kaming lakas spiritually, wala po kaming tunay na buhay na nagmumula sa inyo. Salamat na pinagkalooban mo kami ng iyong mga buhay na salita at salitang nagpapatibay, nagpapatatag sa amin upang makapamuhay kami ng buhay na kaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan araw-araw. May malulhati ka at gayon din ang iyong salita sa aming pag-aaral ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Kung ating pong babalikan saglit, mga kapatid, ang ating pong pagtalakay last Sunday ay nakita natin na itong ating huling chapter ng 2 Thessalonians 3 ay naglalaman ng mga final words ni Paul. Final words and command or naglalaman din ng mga utos at exhortation, mga tagubilin or payo sa mga banal sa Thessalonica. At dahil ito po ay sulat ni Paul sa mga hentil, okay, sa isang lugar na ang pangalan ay Thessalonica, at I believe na ito'y mga kasapi ng church, the body of Christ, ang kasalukuyang church ngayong present dispensation, ay meron din pong mahalagang aral ito. Itong mga final words na ito, mga utos at mga payo ni Paul, hindi lamang nauukol sa mga taga-Thessalonica, kundi maging sa atin ngayon, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay nilayon po ng Diyos na bagamat may mga direct recipients ay ito'y may malaking kaugnayan din o naka-address din sa pangkalahatang membership ng Church, the Body of Christ, hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid. Hanggang sa magtapos ang dispensation of the grace of God, ito'y may mahalagang doctrinal significance or importance sa atin, mga kapatid. Okay, so atin pong napag-alaman na si Paul ay nag-request o may prayer request, we will say, gamitin ko lang po yung mga katagang yon para sa kanila. Ito'y request o kahilingan ni Paul sa mga taga-Thessalonica na ang salita ng Diyos o ang word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. So gaya ng ating pong pagtalakay, hindi naman po ibig sabihin yan na smooth lang po yung flow or yung pagtanggap ng lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Batid natin ng maraming oposisyon, pagsalungat, at pagbatikos kasama ang persecution sa pagpasok ng salita ng Diyos, hindi lang sa mga taga-Thessalonica, kundi maging sa lahat ng lugar na pinupuntahan ni Paul upang ipangaral ang ebanghelyo o ipangaral ang salita ng Diyos. So, sa case ng mga taga-Thessalonica, marami pong nag-oppose ng mga Jews, dahil sa synagogue of the Jews yan. So, balit hindi rin kaila na kahit na may oposisyon ay nagkaroon pa rin ng moving forward, na isulong pa rin ang salita ng Diyos, yun po yung ibig sabihin ng salitang free course, at naluwalhati pa rin higit sa lahat sa buhay ng mga mananampalataya.
Sa mga hindi naman sumampalataya, hindi ibig sabihin niya na walang kabuluhan ang salita ng Diyos na naipahayag sa kanila. So, ito isang encouragement sa atin na tanggapin man o hindi ng mga tao ang salita ng Diyos or yung gospel na nakapagliligtas ngayon. Hindi po tayo dapat mabahala, mga kapatid. Hindi po tayo naghahanap ng resulta dahil hindi naman po religion o organisasyon ang ating pinalalaki, kundi ang church, the body of Christ, ang katotohanan, ang aral na tama ang ating isinusulong, mga kapatid. So, masaya na po tayo kapag may mga taong naliligtas by grace through faith at nagsusulong ng salita ng katotohanan or salita ng Diyos rightly divided. So, nakita natin, mga kapatid, na sa verse number 2 ay sa pagpapatuloy, sabi ni Paul, and that we may be delivered, kasama sa kanilang o kanyang kahilingan, na sila po ay maligtas mula sa hindi makatuwiran at masasamang tao, sapagkat lahat ng tao ay walang pananampalataya. So, hindi ko na po pahabain ang tinutukoy po dito na all men have not faith. Hindi po tumutukoy sa lahat ng tao, kabilang ng mga mananampalataya, dahil mismong sa verse na ito, ang tinutukoy na all men have not faith, ang lahat ng tao na walang pananampalataya ay yung mga unreasonable and wicked men. So, mismong sa enkwentro ni Paul sa mga taga-Thessalonica, yung mga unbelieving Jews doon ay sila yung mga walang katwiran at masasama. Nag-akusa ng masasamang bagay upang pasamain si Pablo at maging ng mga kasamahan niya. At isa nga doon ay yung paratang na nangangaral daw po si Pablo ng ibang hari. At yun nga yung Panginoong Jesucristo na siyang kumbaga hahalili sa kasalukuyang hari na si Caesar ng Roman Empire sa mga panahon yun. Balit batid natin hindi totoo yun. Yun ay isang false accusation. Ayan, mga kapatid. Okay, so na-deliver ba si Paul from unreasonable and wicked men? Of course, sa kanyang enkwentro or sa kanyang pangangaral sa Thessalonica ay nagawan po ng paraan na sila po ay makalipat ng ibang lugar sa gabi. Kung babasahin po niyo Acts 17 at tumunga sa Berea. Ayan, at ang mga taga-Berea, ang mga Hudyo sa Berea ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos o sabi nga sa Acts 17:11 is with readiness of mind, handa nga nilang pag-iisip at nagsaliksik ng mga kasulatan. Yun ay kung ikukumpara sa mga Hudyo po ng Thessalonica. Subalit, sa mga susunod na paglalakbay ni Paul at pangangaral ay nandun pa rin yung opposition. At of course, bagamat may mga opposition, meron din namang mga naliligtas na kahit papaano sa mga lugar na kanyang tinutunguhan. Ayan po, mga kapatid. So, dito po sa verse number 3 na po tayo. Tutunghay na po tayo ngayon sa verse 3. Sabi ni Paul, but the Lord is faithful. So, itong mga katagang but ay contrast po ito, mga kapatid. Ito'y in contrast dun sa binanggit ni Paul sa verse 2 na all men, for all men have not faith. So, kung ang mga unreasonable and wicked men ay walang pananampalataya, ang Panginoon naman po ay matapat. The Lord is faithful. At particularly, kanino po faithful ang Diyos? Ayon sa verse 3. Okay? O sa aling paraan? O ano yung emphasis ng katapatan ng Diyos o ng Panginoon? Ayon sa verse na ito. Sabi niya, who is the Lord, shall establish you, yung mga taga-Thessalonica yan, and keep you from evil. So, dalawang bagay. Tapat ang Panginoon sa dalawang bagay, sa mga mananampalataya, of course, na pagtibayin kayo at ingatan kayo mula sa masama o kasamaan. Okay. Itong mga katagang the Lord is faithful, God is faithful, ay hindi po ito bago o exclusive lang sa talatang ito. Halimbawa, sa 1 Corinthians 1:9 ay binanggit din ni Paul sa mga taga
Korinto na God is faithful, 1:9 po, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, yun po yung maganda sa verse na ito, no po. Yung ating pong fellowship of His Son, yung ating pong pakikisama ay of our Lord Jesus Christ, at nakabatay po yan sa katapatan ng Diyos, hindi sa ating katapatan. So, meron po tayong unbroken o hindi mapuputol na fellowship with God or with our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Dahil nakabatay, ulitin ko po, sa katapatan ng Diyos, hindi sa ating katapatan. 1 Thessalonians 5:24, faithful is He, tumutukoy po ito sa Panginoon o sa Diyos, that calleth you, na siyang tumawag sa atin, who also will do it. Ayan, dito sa mga taga-Thessalonica, batid natin, halimbawa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14 na tinawag po tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At yung pagtawag na yun ay nung ipangharal sa atin ng Ebanghelyo at tumugon tayo by faith. At kung ano yung dinadala ng Ebanghelyo na kaligtasan, halimbawa, kapatawaran ng kasalanan, okay, pagiging matuwid ay tiyak na mapangyayari dahil yan ay nakasaad sa mga promises ng Diyos in Christ. Ayon nga sa 2 Corinthians 1:20, ang promises of God in Christ are all yea. No, lahat po ay yea, wala pong no, mga kapatid. Okay? So, faithful is He that calleth you, who also will do it. Check. Kung tayo po ay tinawag na maging mga banal, tinawag sa kaligtasan, o tinawag po na maging anak ng Diyos, ano, and so forth, marami pong bagay dyan, mga kapatid. Ito'y nakabatay sa katapatan ng Diyos, at yung pagtawad na yan ay hindi po babawiin ng Diyos. By the way, lahat ng member ng body of Christ ay tinawag na called of God, ayon sa Romans chapter 1, called of Jesus Christ, we will say. Okay? 2 Timothy 2:13, if you believe not, yet He, yung dito sa context ay ang Panginoong Kristo, abideth faithful, nananatili siyang matapat. Hindi niya maitatatwa o maitatanggi ang kanyang sarili. Ayun, hindi po kailan na tayo po ay madalas, no? Hindi lang minsan na hindi naging matapat sa Panginoon at sa kanyang salita. Hindi po kaila na maraming believers ang hindi lumalakad sa katotohanan, hindi lumalakad sa salita ng Diyos sa kanilang buhay araw-araw. Sa halip na lumalakad sa katwiran ay lumalakad sa laman. Ano po? Sa halip na lumalakad sa espiritu ay lumalakad sa mga desires ng laman o makalamang mga bagay, makamundong mga bagay. So, lahat ng believers ay safe and secure in Christ. Ang Panginoon ay matapat kahit na itinatanggi natin siya, idinidinay natin siya sa ating buhay, hindi po niya tayo maitatanggi. Yun nga lang, pagdating po sa reward, kung hindi po natin isinapamuhay yung kalooban ng Diyos, no, hindi po tayo nag-suffer with Him, dahil yun po yung context, hindi po tayo magre-reign with Him. I-deny niya tayo of reigning with Him. Hindi naman yung i-deny niya yung kaligtasan mo, yung pagiging anak mo ng Diyos, kundi yung reigning with Him, dahil ang pakikipaghari kasama ng Panginoong Kristo in the heavenly places sa kanyang kingdom doon ay nakabatay o nakasalalayan sa ating pong pamumuhay sa pagtitiis sa buhay nito. Tinawag po tayo to suffer for Christ's sake, for the sake of the truth, for the sake of the gospel. At hindi po tayo tinawag na maging masagana, hayahay ang buhay. Hindi po ganoon ang tinuturo ng Word of God. Yan po yung tinuturo ng marami. Yung tinatawag na prosperity gospel, prosperity preachers. Pero sa dispensation of grace, hindi po ganyan ang pangako ng Panginoon. Okay? So, tuloy na po natin. Ito pong talatang ito, verse number 3 pa rin po tayo. Dito sa binanggit po natin, ang Panginoon ay matapat. Dalawang bagay, gaya ng sinabi ko, who shall establish you and keep you from evil. Ito pong salitang establish, mga kapatid, ay iba po sa salitang establish. Kaya po nang binanggit ko noong nakaraan. Halimbawa, sa first chapter ng Romans, chapter 1, verse 11,
Sabi ni Paul, "For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established." May ipo yung unahan. Okay? Dalawang salita, magkaiba ang halos magkapareho pero merong technical difference. Yung isa ay establish, may E sa unahan, at yung isa naman po ay walang E, established lang. Ano po ang pagkakaiba ng establish sa establish? Okay? Dito po sa Romans 1:11, ang sabi po ni Paul, I long to see you. Nais niya o nais niyang gustong-gusto niyang makita ang mga taga-Roma, mga mananampalataya sa Roma, upang magpagbahagi siya ng tinatawag niyang spiritual gift, some spiritual gift, na magre-resulta o ang end result ay sila ay ma-establish. So, yung salitang establish, mga kapatid, dito sa Romans 1 ay may kaugnayan sa pagbabangon o pagtatatag ng isang bagay. Sila po ay pasisimulan sa kanilang pananampalataya, magtatatag ng pananampalataya sa pamamagitan ng tamang aral ng doctrine. So, ang salitang establishment ay may kaugnayan sa foundation, laying a foundation, paglalagay ng pundasyon. Parang sa bahay, mga kapatid. Pag nagtayo po ng bahay, ay may pundasyon yan. Ayan. So, maglalagay mo na ng pundasyon. Pag nakapaglagay na ng pundasyon, ay yung bahay, unti-unti na pong bubuuin. Hindi po pwedeng magtatayo ka ng bahay ng walang pundasyon. Yun po yung idea ng establish. Okay? Samantalang yung word na establish naman, sa Romans 16:25 ay ginamit now unto him. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, yung salitang establish ginamit na po dito. So, kapag nailagak, laid out na ang foundation, yun ay establish. Ang kailangan naman ay pagtibayin, patatagin pa yung pundasyon. Sa pagdadagdag ng additional strength o pagpapatibay. Yun po ang idea ng establish. So, kung laid out na, nailatag na, nailagak na yung pundasyon, yun yung establish. Yung establish naman ay pagdadagdag ng lakas o pagpapatibay, to build up. Ayan po, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin. Dito po sa 2 Corinthians 1:21, binagin po ulit yung salitang establish. Wala pong E. Now, he which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God. So, yung pagpapatibay, pagpapalakas, building up, okay, natin ay in Christ, kay Kristo. Siya po yung foundation at in Christ ay meron pong pagpapatibay, pagpapatatag sa pundasyong yon, sa nailagak na pundasyon. Okay. Then sa Colossians 2:6 and 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So, ito po ay mga believers na, mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Kristo. Hindi po unbeliever ang tumanggap dito. Mga believers na po. Okay? So, hindi po kailangang tanggapin ng isang hindi mananampalataya ang Panginoong Kristo. At sigurado po tayo, no, batay sa mga aral ni Paul, na hindi po nanaisin ng Diyos na tumira sa puso ng isang unbeliever sapagkat marumi po ang puso niya. Ang kailangan ng isang unbeliever ay kaligtasan muna. Mapatawad muna siya sa kanyang mga kasalanan, matubos muna ang kanyang mga kasalanan, then pagkatapos ay tanggapin niya ang Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoon. Kasi ang kaligtasan po ay hindi po nangangailangan ng tinatawag na accepting Christ. Baliktad po, ang sinasabi ng Word of God sa Ephesians 1:6, accepted tayo in the beloved. Tayo ang tinanggap ng Diyos, hindi po tayo yung tatanggap sa Kanya o tumanggap sa Kanya. So, ang issue na po dito sa Colossians ay yung receiving Christ, Jesus the Lord. Hindi po the Savior, kundi the Lord. Lordship na po sa mga believers ang issue dito. Kaya, paglakad. So, walk ye in Him. Then notice, verse 7, rooted. Okay, nag-ugat. And then yung salitang built up. Kalakip ng salitang
established in the faith. So, built up, okay, pinagtibay, okay, and then, sabi niya, rooted, nag-ugat, so nandun na yung puno o nandun na yung pundasyon, nag-ugat, then built up, strengthened or pinalakas kay Kristo, okay, then pinagtibay sa pananampalataya. Naitatag na yung pananampalataya, no, pinagtitibay pa in the faith sa pamamagitan ng tamang mga aral, doktrina, mga kapatid. As ye have been taught. So, may teaching na involved, mga kapatid, sa pagpapatibay sa pananampalataya. Okay, uulitin ko, naitatag na po. Founded na yung faith nila, kailangang pagtibay na lang sa salitang establish. Establish in the faith as ye have been taught. So, may teaching na involved, abounding therein with thanksgiving. 1 Thessalonians 3:13, to the end, he may establish. Walang establish, pagtibay na dahil may foundation na po itong mga mananampalataya sa Thessalonica. To the end, he may establish your hearts unblameable in holiness, walang kapintasan sa kabanalan, sa harapan ng Diyos, maging ng ating Ama at sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo kasamang lahat niyang mga banal. So, ginamit din yung salitang establish. So, yan po yung punto ni Paul dyan. Okay, sa 2 Thessalonians 2:17, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Siyempre, ang gagawa niya na ang Diyos, so ang ating Panginoong Jesucristo. Patitibayin, okay, aaliwin ang ating mga puso, pagtitibayin tayo or kayo, sabi ni Paul, sa bawat mabubuting gawa o mabubuting salita at gawa na produkto siyempre ng salita ng Diyos. Kaya, mahirap pong mamuhay, mga kapatid, ng walang Word of God. Mahalin po natin ang salita ng Diyos, aralin, pagbulay-bulayan, araw-araw. Huwag po tayong tumigil. Huwag po tayong patatali sa theological teachings. Sana ang paglalanan natin ng maraming panahon ay hindi theological books, okay, man-made doctrines, kundi Word of God. Batid ko, nakakatulong din po yan, yung mga ating pong mga nababasa, mula sa mga kapatid na nag-aaral, pero hindi po lahat ay nakatitiyak, hindi po lahat ng ating nababasa at nalalaman mula sa mga kapatid. Kagaya natin na nag-aaral ng Word of Truth Divided ay walang pagkakamali. Mga tao lang din po sila, kagaya ko. Kaya ang ating pong tutunghayan palagi at pakaiisipin, may final authority po tayo na kailangan nating saliksikin. At sa pagtuklas sa katotohanan, hindi natin kailangang magsiraan, magbanatan, at magpahiyaan o pahiyain ng isang tao, mga kapatid. Dahil kung talagang tayo tapat na nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay magtutulungan at magbibigay ng ating mga ideya o nasaliksik na bagay upang matimbang at masuri. At pagkatapos ay magko-conclude tayo, mga kapatid. So, ulitin ko, babalik tayo sa ating final authority at dapat may kinikilala tayong final authority, hindi ang tao, hindi ang aklat na ginawa ng sinumang tao, kundi ang salita ng Diyos, ang all scripture rightly dividing. So, yun po yung ibig sabihin ni Paul sa verse number 3 na the Lord is faithful who shall establish you. So, kung pag-uusapan, pagpapatibay ng Panginoon, wala pong pagkukulang ang Diyos yan. Kung tayo man ay hindi tumitibay sa pananampalataya o sa Panginoong Jesucristo, ay tayo po ang may sala. Sa parte ng Diyos, wala po siyang pagkukulang. Tapat po siya, sapat po ang kanyang biyaya, sapat po ang kanyang salita. Ayan, mga kapatid, kompleto na po ang Word of God. Pero bakit maraming believer ang hindi tumitibay, tumatatag? Dahil hindi nila ginagawa ang kanilang part, mga kapatid. No? Yun, nakalulungkot. Wala silang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasaliksik. Nakadepende na lang din ang ilan o karamihan sa mga pagsasaliksik ng iba. Hindi na po sila nagsusumikap dahil mahirap nga naman talagang pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi po excuse yan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Kalawang bagay, the Lord is faithful and maliban sa faithful who shall establish you and keep you from evil, upang ingatan kayo sa masama. Ayan. So, ito pong katapatan ng Diyos sa pag-iingat sa ating mula sa masama. Mga kapatid, ano po?
ay walang kaugnayan ito sa mga physical danger, sa mga panganib. Okay? Maaaring isipin natin na tapat ang Diyos, na iingatan tayo sa alinmang sakit. Ayan. Iingatan tayo sa alinmang disgrasya. Iingatan tayo sa alinmang panganib na walang mangyayari sa atin masama dahil ang Diyos ay matapat. Hindi po yan ang ibig sabihin ni Paul, mga kapatid. Ano po? Tunghayan po natin halimbawa. Sa 1 Thessalonians 5, sa kanyang unang sulat, verse 15, then 21 and 22 to save time. Sabi ni Paul, see that none render evil for evil unto men, unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Notice dito na ang evil, yung masama, ay contrasted sa o ikinumpara sa salitang good. So, may good at evil. Okay? Tayo daw po ay hindi gaganti. Ano? Kung ginawan tayo ng evil, ay huwag tayong gaganti o gagawa ng evil o ng kasamaan sa gumawa sa atin. Yan ang sabi ni Paul. Kundi ang dapat na susundin natin ay kung ano yung mabuti. Both among yourselves, kasi pwede rin na magkasala tayo sa isa't isa bilang mga magkakapatid. No? May kapatid na makakagawa ng evil sa'yo, pero hindi mo siya susuklian ng evil din, kundi mabuti. Ganon din sa mga tao, mga unbelievers, to all men. Madalas sa mga unbeliever, kapag unreasonable at wicked men, kagaya ng mga na-encounter ni Paul sa kanyang ministry, ginagantihan pa rin niya sila ng kabutihan. Dahil, of course, sa dispensation of grace, hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maghiganti. Okay? Kung tayo po ay pinagsalitaan ng masama, ay hindi po tayo gaganti ng masama. Kung tayo po ay binuli, hindi po tayo mambubuli. Kung tayo po ay pinahiya, ay hindi po natin papahiyain yung tao, mga kapatid. Ano po? Kung nilalait po tayo, hindi po tayo gaganti ng panlalait. Yan. Hindi po tayo magre-render ng evil for evil, kundi kung ano yung mabuti. Yan po yung makadiyos na pamumuhay at tinuturo ng biyaya, mga kapatid. So, yun ang ibig sabihin ng puntong to keep you from evil. Ayan. Sa verse 22 ng 1 Thessalonians 5 pa rin, prove all things, hold fast that which is good. So, yun po yung opposite ng evil, yung good. Okay? Then sabi niya, tuloy po natin sa verse 22, abstain. 21 po yung binasa ko kanina, 22 naman po tayo ngayon. Abstain, umiwas from all appearance of evil. So, sino po ang iiwas sa all appearance of evil? Tayo. Yun ang ibig sabihin ng Diyos na matapat siya to keep us from evil. Dahil tinuturuan niya tayo kung anong mabuti at itinuturo niya rin, inihahayag niya kung anong evil, kung anong masama. So, hindi po ito, again, physical harm or physical danger na hindi na po tayo magkakasakit at madidisgrasya o mapapahamak. Pwede yan sa mga believer, no? Mangyayari na magkakasakit tayo, mamatay tayo, madidisgrasya dahil hindi naman po nag-promise ang Diyos ng physical blessing, safety, and prosperity sa ating mga members ng body of Christ ngayon. Ang ating pong pagiging safe and secure ay in Christ. Hindi po mababago yan. Doon po matapat ang Diyos, mga kapatid. Okay, let's move on. Verse 4, and we have confidence in the Lord. Sabi nga ni Paul, we, siyempre kasama niya si Timoteo, si Silvanus dyan, mga kapatid, kung ating pong babalikan. Halimbawa, yung verse 1, okay, silip tayo saglit, mga kapatid. Paul and Silvanus and Timoteo. So, yung pong we dyan ay sila pong tatlo. And we have confidence in the Lord. Touching you, Thessalonians, ano po? That ye both do and will do the things which we command you. So, dito, ang confidence ni na Paul ay in the Lord. Patungkol sa mga taga-Thessalonica. Okay? Now, kumpara po natin to sa halimbawa, dito po sa 2 Corinthians 2:3, patungkol naman sa mga taga-Korinto. Sabi ni Paul, and I wrote this same unto you, lest when I came, I should have sorrow from them of whom I ought to rejoice. Then notice, having confidence in you all. So, sabi niya, having confidence, yung tiwala in you all, sa mga taga-Korinto, that my joy is the joy of you all. Then sa 2 Corinthians 7:16, ganoon din po. Sabi ni Paul, I rejoice therefore that
I have confidence in you in all things. So, kung compare natin, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, I have confidence in the Lord touching you. Dito naman sa mga taga-Corinto, sabi ni Paul, I'm having confidence in you all. I have confidence in you in all things. So, sa kabila, sa Panginoon ng confidence tungkol sa mga taga-Thessalonica, dito naman doon sa mga taga-Corinto ang confidence ni Paul. Alin po bang tama dyan? Mali po ba ang pagtitiwala din sa mga taga-Corinto? Kung isipin natin, mga carnal sila, ano po? Sa unang sulat ni Paul, puro rebuke, no? Puro correction ang ginagawa niya, no? Sa kanilang mga maling aral, maling pamumuhay. Pero bakit sinasabi ni Paul na I have confidence in you? Okay, syempre, sisilipin po natin saglit ang konteksto, mga kapatid, no? By the way, bago natin titignan yan, sa Psalm chapter 118 verse 8 and 9, okay, ang sabi po dito, it is better to trust in the Lord. Mas mabuti daw na magtiwala sa Panginoon, dahil sabi niya, than to put confidence in men, kaysa yung magtiwala o maglagay ng confidence sa tao. Okay? And then sa verse 9, it is better to trust in the Lord. So, andyan na naman ulit yung mga katagang trust in the Lord, better po yun, kaysa yung mag-put confidence in princess. Mga tao din po yun, pero may posisyon, mga rulers. Okay. So, ang ginawa po ba ni Paul na pagtitiwala sa mga taga-Corinto ay masama? Kasi sabi nga niya, better daw to trust in the Lord than to put confidence in men. So, yung salitang trust at confidence ay ginamit pareho at I believe may pagkakasing kahulugan. Synonymous po sila in this context, mga kapatid. Well, sa case ng mga taga-Corinto ay hindi po masama na nagkaroon po ng confidence si Paul, halimbawa, sa mga taga-Corinto. Okay? Dahil kung titignan natin halimbawa ang 2 Corinthians chapter 7, verse 13 to 15, therefore we were comforted in your comfort. So sabi ni Paul, we were comforted, naaliw kami sa inyong aliw. Yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. So maganda naman yung sinasabi ni Paul ngayon dito sa mga taga-Corinto, na yung espiritu po ni Titus, isang kamanggagawa din niya, ay na-refresh. Okay? By you all Corinthians, of course. Verse 14, for if I have boasted anything in him of you, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth, even so our boasting which I made before Titus is found a truth, and his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye receive. Itong maganda na binanggit ni Paul patungkol sa mga taga-Corinto. Naaalala daw po ni Titus yung sabi niya, yung obedience, the obedience of you all. So, may magandang papuri na binanggit, ano? Mabuting bagay na binanggit si Paul patungkol sa mga taga-Corinto. At sabi nga dito, how with fear and trembling you receive him. Tinanggap nila na may panginginig at pagkatakot. Okay, pagkatakot at panginginig si Titus. Ibig sabihin ay nagpapailalim sila sa katotohanan o sa salita ng Diyos, ano? Tumalab sa kanila yung mga rebuke ni Paul sa kanyang unang sulat. So, hindi naman puro negatibo ang katangian ng mga taga-Corinto. Nagbunga po yung pagdidisiplina, pagsasansala, pagre-rebuke, yung ginawa po mga kapatid na sarcastic na mga salita ni Paul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto. Nagbunga ng kabutihan at nagbunga ng pagsunod. So, yan yung dahilan kung bakit I have confidence in you all. Dahil nakita sa mga taga-Corinto yung kanilang pagpapailalim, pagsunod, mga kapatid. Pagkilala sa katotohanan kay Paul na isinugo ng Diyos. Although nung una ay kinu-question nila yung kanyang pagka-apostol. So, yun po yung konteksto at ganun din po. Makikita natin mamaya sa mga taga-Thessalonica bakit sinasabi niyang I have confidence in the Lord touching you. So, may kaugnayan pa rin naman sa mga taga-Thessalonica yung pagtitiwala
ni na Paul sa Panginoon, no? Touching you or tungkol sa inyo or about you or concerning you. Tuloy po natin halimbawa sa Galatians chapter 5 verse 10, ganyan din po ang halos may pagkakaparehong sinasabi ni Paul sa mga taga-Galacia naman din, ano? Bagamat may mga warnings at may mga rebuke din si Paul dito, ay sinabi rin po niya ang gayon sa mga taga-Galacia. Halimbawa, I have confidence in you through the Lord, no? Meron akong tiwala sa inyo sa pamagitan ng Panginoon. That you will be more otherwise minded, but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever is he be. Okay? Bagamat may pagkakamali, pero dahil pinakita ni Paul yung pagkakamali at tinuturo niya yung tamang aral, may confidence siya sa mga mananampalataya, kahit sa Galacia, na sila ay magpapailalim. Yung confidence nila sa kanila ay through the Lord. Nakikilos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang aral na itinuturo ni Paul. Okay, Philemon 1:21, sabi ni Paul kay Philemon, having confidence in thy obedience. Ayun, so yung confidence nila ay confidence ni Paul kay Philemon, I should say, no, sorry, ay sabi niya in thy obedience, yung kanyang pagsunod. At si Philemon ay hindi po basta susunod ng walang basis na katotohanan niyan, dahil kung babasahin niyo po ang Philemon, makikita yung pananampalataya po ni Philemon. Meron po siyang meron po nakikita po sa kanya yung faith in the Lord Jesus and love to all the saints. Ano po? So, meron po siyang kabatiran sa every good thing which is in him, no? Kaya yun ang sinasabi ni Paul na sa verse 6 na by the acknowledging the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ. So, meron pong naituro na si Paul na aral o doctrine na nakapagpapatibay sa isang mananampalataya gaya ni Philemon. Nandun yung confidence niya. Okay? Dun sa mga aral na ituro niya at pinakinggan halimbawa ni Philemon, dahil may faith and love siya, ay malaki ang tiwala ni Pablo na siya ay susunod, mga kapatid. Ano po? Now, balik po tayo dito sa 2 Thessalonians chapter 3. Ulitin ko po, sa verse 4, may confidence po si Paul concerning or touching you. Sabi niya sa mga taga-Thessalonica. Ano po yun? Saan patungkol? That ye both do, na inyong kapwa gagawin at loloobin yung mga bagay na iniutos namin sa inyo. Ayan, so take note, meron pong iniutos si Paul sa kanila. At of course, dito sa una at pangalawang sulat niya, naglalaman ng mga aral, doctrines, ano po, doctrinal significance ng coming of Christ, yung day of the Lord, yung gathering, yung catching up. Coming po ang issue dyan sa 1 and 2 Thessalonians. At inilatag po ni Paul kung ano po yung mga events, ano yung mga pangyayari, yung order of events or sequence of events bago dumating yung coming of our Lord Jesus Christ. Pakiusap ko po sa inyo mga kapatid, no? Napag-aralan po ninyo. Basahin po ninyong mabuti ang 1 and 2 Thessalonians at pag-aralan ang mga expressions, mga words, kung ano ba talaga ang tinuturo ng ating apostol patungkol sa pangyayari, ano, yung mga events ng pangyayari na leading doon sa coming of our Lord Jesus Christ, sa gathering natin mga kapatid ng mga banal sa Kanya. Okay. Dito po sa 1 Thessalonians 2:13, madalas ko pong binabanggit, bakit po sinasabi ni Paul na may confidence sila sa Panginoon tungkol sa kanila, na kanilang gagawin at luluubin yung mga bagay na iniutos namin sa inyo. Sapagkat sa 1 Thessalonians 2:13, sabi nga ni Paul, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, mga Thessalonians po ang kausap, which ye heard of us, ye receive it not, hindi niyo tinanggap na kagaya ng salita ng tao. Si Silas, si Paul, si Timotheus, mga tao, pero hindi nila tinanggap na salita ng tao yung kanilang narinig. But, sabi niya, as it is in truth, na kagaya ng sa katotohanan, salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, which effectually worketh also in you that believe. O dahil tinanggap nila yun, ang salita ng Diyos, instrumento lang sina Pablo, Silvanus at Timotheus, no? May effectual working. May pagkilos effectually
ang Word of God sa kanila. So, ganyan po ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kumikilos po ang Diyos through His Word. May effectual working po siya through His Word. Ang Diyos ngayon kumikilos in the inner man through His Word, through the power of His Word. Ganun po ang ministry ng Diyos ngayon. Hindi po siya kumikilos sa outer man para baguhin niya ito. Ang kinikilusan po niya is yung inner man. Ephesians 3:16, ini-strengthen po ng Spirit of God o ng the Holy Spirit ang inner man natin. At ang Holy Spirit, of course, gagamit ng Word of God. Kaya, Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Yun po ang sinasabi ni Paul, no? And then, sabi niya sa Ephesians 5:18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. So, paano po mapupuspos ng Espiritu ang isang tao kapag ang isang taong yan ay puno, puspos din ang salita ng Diyos, at namumuhay ayon sa Word of God, yun po ang kapuspusan ng Espiritu. God is working today through His Word. Meron tayong complete Word of God. Kaya yun po ang dapat na authority natin. Kung gusto natin makapamuhay ng buhay na nakalulugod, katanggap-tanggap sa Diyos, allow the power of God's Word to work in us, to establish us in the faith, in sound doctrine, mga kapatid. Gaya ng mga taga-Thessalonica. Okay, verse 5, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. So, dito, again, ang prayer ni Paul para sa mga taga-Thessalonica ay i-direct sa mga puso ng mga taga-Thessalonica o ng ating mga mananampalataya na rin. Kasama na po tayo dyan. Okay, and the Lord direct your hearts, i-direct niya yung ating mga puso, no, to be specific, no, to be clear, no, into the love of God. Yung hearts dito, mga kapatid, hindi po ito yung organ, yung pumipitik na nagpapump ng dugo. Hindi po yan ang tinutukoy. Yung ating inner being, yung center of our being. At by the way, ang heart has something to do with our spirit, our mind. Okay? So, yung pong heart sa Word of God ay hindi po tumutukoy yan sa emotion. I believe na hindi po tumutukoy yan sa kaluluwa. It's more on the spirit. 1 Thessalonians 5:23, no? Dito rin sa mga taga-Thessalonica, sinasabi ni Paul na, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God that your whole spirit, so yun po ang prayer ni Paul, whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, dito sa verse na ito, and the Lord direct your hearts into the love of God. And, dalawang bagay, into the love of God, and into, parehong may into, the patient waiting for Christ. Okay, sabi ng Romans 5:5, ang love of God is shared abroad in our hearts, in our inner being, okay, by the Holy Ghost, which dwelleth in us. Hindi po isang bagay na nararamdaman yan. Ito po isang absolute truth. Hindi po subjective, kundi objective. Okay? So, we can now respond in love. We can now love God dahil ibinuhos po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And we know that because the Word of God says. And we can know the love of God by studying the Word of God. The love of Christ, the love of God, no? In Christ. Marami po yan, no? Sa mga sulat ni Paul. Ano po? So, God cannot direct our hearts into the love of God kung hindi po niya ibinuhos, una sa lahat, ang pag-ibig. Tayo by nature, wala po tayong pag-ibig sa Diyos. So, it must be God's love, no, na ibubuhos sa atin upang mai-direct yung ating puso into the love of God. So, galing din sa Kanya yung pag-ibig na yon. So, God has given us that love. Ulitin ko, ibinuhos sa ating mga puso, sa ating mga inner being. Then, sabi niya, sa Romans chapter 8, no, kung babasahin natin saglit, mga kapatid, sa verse na ito ay binanggit from verse 35, ang love of Christ. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Kung naintindihan po natin itong love of Christ, hindi po tayo maihiwalay sa love of Christ ng tribulation. Kapag dumating ang kapighatian, mga kapatid,
distress or extreme anxiety, matinding bagabag, ano po, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, panganib o tabak, na lahat nagdudulot ng panganib sa physical na buhay. Kung naiintindihan mo yung love of Christ, hindi ka maapektuhan ng mga ito. Sapagkat hindi ka maihiwalay niyan ng mga bagay na yan sa love of Christ. As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. So sa karanasan ni Paul, inilantulad niya ang kanyang sarili, okay, o ang kanilang mga sarili na namamatay, no? Dahil alang-alang sa iyo, we are killed all the day long, sa buong maghapon, at ibinibilang o itinuturing ng mga tupa sa katayan. Okay? Nakaranas ba si Paul ng panganib palagi at yung banta na mamamatay, no? I die daily, sabi niya sa 1 Corinthians, no? Chapter 15. Yes. Iniisip ba niya na hindi siya mahal ng Diyos? O wala yung pag-ibig ni Kristo sa kanya? Hindi. Dahil hindi makapaghihiwalayan sa pag-ibig ni Kristo. Naiintindihan ni Paul kung ano ibig sabihin ng love of Christ. Hindi ibig sabihin niya na safe ka from physical harm or physical danger. Para sa isang believer na nakakaintindi ng love of Christ, hindi problema sa kanya ang kamatayan, ang kagutuman, ang panganib, ang pag-uusig. Hindi po. Ayan. Hindi po nakakatakot na bagay, mga kapatid, na tayo mausig o mamatay alang-alang sa katotohanan kung naintindihan po natin yung love of Christ. Yan. Verse 37, laying all these things, yan sa mga noonang mga nabanggit na bagay, we are more than conquerors. Sigit tayo sa mananagumpay sa lahat ng mga bagay na yan. Through Him, through the Lord Jesus Christ that love us, umibig sa atin. Tapos na. At Calvary. Yun po ang love of Christ or love of God. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from, notice, the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, sa mga taga-Thessalonica, sabi niya na ang Panginoon i-direct ang inyong mga puso into the love of God. Yan. Kung meron nga naman tayong love of God, hindi po tayo masishiken, hindi po tayo matitinag, no? Kahit na anong mangyari. Okay? At kalakip niyan yung desire ni Paul sa kanila na and into the patient waiting for Christ. Well, ang salitang wait ay ginamit, no, maliban dito sa waiting dito sa verse na ito, 2 Thessalonians 3, ay ginamit din po yan sa 1 Thessalonians 1:10 sa unang sulat. And to wait for His Son from heaven. So, nandiyan po yung salitang wait. Okay? Whom He raised from the dead, even Jesus which delivered us from the wrath to come. So, yung wait pala dito na sinasabi niya na to wait for His Son from heaven is dapat into the patient. May kasamang patience. May pasensya kang naghihintay sa Panginoong Hesukristo. Ayan. Ibig bang sabihin ito na any moment darating ang Panginoong Hesukristo? Hindi po. Kung nag-expect ka na any moment or imminent ang rapture, hindi ka magkakaroon ng patience, I should say. You will not be patient kung nag-expect ka. Lalo na kung may problema ka, may sakit ka, ano po, gusto ng mga nakatatanda na, may edad na, at may mga matindi ng sakit na sana dumating ng Panginoon dahil ang naituro sa atin is imminent ang coming ng Panginoong Kristo. Hindi po pwedeng mangyari yun, mga kapatid. Pag-aralan po natin mabuti ang mga kasulatan. Maraming nagtuturo na maging sa panahon ni Paul ay pwedeng mangyari any moment ang coming of Christ. Well, I disagree, mga kapatid. I'm sorry to say, kung yun ay totoo, hindi po makukumpleto ang Word of God. Hindi po makukumpleto ang ministry ni Paul. Basahin po ninyo ang Book of Acts. Lahat ng kanyang mga sulat. Maging nung magtatapos na ang kanyang ministry at naisulat na niya 2 Timothy sa chapter 4. Yung huling bahagi noon, hindi niya sinasabi na darating na ang Panginoon any moment. Even after that, nagpipredict pa rin siya kung ano ang mga mangyayari bago yung coming of our Lord Jesus Christ. Sana, maintindihan natin mabuti yan dahil hindi po nakakapagbigay ng edification ng maling aral. May negative effect po
ang maling aral. Lalo na po, I believe, itong imminent coming na tinatawag. Wala po yung word na imminent sa Word of God, no? Any moment. Hindi rin po totoo yan, mga kapatid. Dahil sa mga taga-Thessalonica, may patience sila dahil alam nila yung order of events. At bago po dumating, yung coming of our Lord Jesus Christ ay alam nila na ito yung mga pangyayari. Sa 2 Thessalonians 2, bago yung coming of our Lord Jesus Christ, bago yung gathering, Day of Christ na tinatawag, ano po, meron mo ng falling away ng bansang Israel. Then, revelation of the men of sin. Then, darating na ang Panginoong Kristo. Hindi iniisip ng mga taga-Thessalonica na malapit na ang Panginoong Kristo kung ibinabatay nila dun sa aral na tinanggap nila kay Paul. Kaya lang naman sila nabagabag, napaisip na bakit may nagsasabing malapit na? May false teachers, may deceivers sa mga panahong yun. At sana, hindi po tayo madaya, mga kapatid, ng mga maling aral na iniisip palagi, may giyera sa ganito, may giyera sa ganon, sa Iran, Israel, malapit na ang Panginoong Kristo. Sa halip na mag-aral po tayo ng kasulatan, ang nakalulungkot tumitingin sa mga current events. Nagbabasa ng history at dun ibinabatay at sinasabi, eto na yung katuparan. Well, may sarili pong kahulugan at interpretation ng Word of God, hiwalay sa history at hiwalay sa current events, mga kapatid. Nandiyan na po ang interpretation, mag-aral lamang po tayo. At sipagan lang po natin ang pagsasaliksik. Okay. Verse 6, now we command you, brethren. Notice, nandiyan po yung salitang command. In the name of our Lord Jesus Christ. Okay. And that you withdraw yourselves from any brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So, dito may salitang command sa verse po na ito. And then, dito rin po sa verse 10, nandiyan salitang commanded. Okay. So, verse 12, nandiyan po yung salitang command. Okay. So, dito sa mga sulat ni Paul ay madalas pong banggitin ang salitang commandment. Binabanggitin po ang salitang charge. Okay. Charge di, halimbawa kay Timothy. And then, ginagamit din po ang salitang law. Halimbawa, sa Galatians 6:2, law of Christ. So, kung papansin niyo itong mga salitang commandment, ano po, sa 1 Corinthians 14:37, ginamit po ang salitang commandment of the Lord, yung mga isinusulat ni Paul sa mga taga-Korinto. Yung salitang charge, law, ano, halos kapareho ng mga kataga o salita na ginamit din under the law. So, let's be careful about that. Kung sasabihin natin sa dispensation of grace, walang commandment, walang law, walang charge, nagkakamali po tayo dahil ginamit ni Paul ang mga salitang yan sa kanyang mga sulat. So, titignan po natin yung context, yung dispensational context, kung saang dispensation napapaloob. Parehong may law, may commandment, kahit time pass ngayon, pero siyempre may pagkakaibang malaki. Huwag natin sabing totally walang pagkakapareho dahil maraming similarities yan, mga kapatid. And of course, itingnan natin yung context, i-rightly divide natin, at importante yung period of time na kung saan napapaloob yung mga expression o salitang yan, mga kapatid. Okay, hindi na po natin pakakahabaan dahil kulang po tayo ng panahon, mga kapatid. Closing mga exhortations and command na lang po ito, mga kapatid. Ano po? Ulitin ko po. Dito po sa verse number 6, ang utos dito is sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito ay sa authority ng Panginoong Kristo. Umiwas kayo, withdraw yourselves, no? Umiwas kayo sa bawat kapatid na lumalakad disorderly. Okay? And then, not after the tradition. Yung salitang tradition ay teaching yan. Kung maalala po niyo sa ating mga pagtalakay na itinuro ni Paul sa kanila. Okay? Hindi po siya tradition of men o man-made tradition na wala sa Word of God. Teaching po yan. Okay? Kagaya nitong mga tinuturo ni Paul dito sa mga taga-Thessalonica. Okay. So, iiwas sa mga taong o mga kapatid, no? Every brother na walketh disorderly. Ang salitang disorderly ay ibig sabihin po niyan, walang proper order yung pamumuhay o paglakad. Hindi maayos ang pamumuhay. Okay? Lawless, walang batas,
o walang utos na sinusunod, contrary to law, salungat sa utos o sa batas, okay? Violating or dispose to violate law and good order. Yan. May teaching, may tradition, may tinuturo si Paul, pero sa halip na susundin, hindi sumusunod. Yun po yung disorderly walk or disorderly ng mga brothers, kanilang pamumuhay. Okay? So, yan po ang sinasabi ni Paul. Kung merong hindi sumusunod, no, sa aral o tradition na itinuturo ni Paul, no, iniuutos niya na mag-withdraw. So, hindi masamang humiwalay o mag-withdraw. Okay? Sa mga kapatid na lumalakad disorderly. Okay? Then, tuloy natin. Verse number 7. For yourselves know, mismong kayo, alam niyo na how you ought to follow us. Kung paano nyo kami susundin. Okay, so good example kasi or ensample sina Pablo sa mga taga-Thessalonica. So importante yan sa mga nagtuturo, nag-aaral na hindi lang magaling magsalita, hindi lang magaling magpaliwanag, sound ng doctrine dapat nakikita sa pamumuhay. Pananalita, pag-uugali, pakikitungo mga kapatid. Importante po ang godliness sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po kahanga-hanga ang isang preacher na magaling magsalita pero salungat ang buhay niya sa katuruan ng pagkamaka-Diyos na itinuturo higit sa lahat ni Pablo na ating apostol. Okay, hindi lang mag-withdraw ka sa mga kapatid na lumalakad disorderly, kundi sabi niya, verse number dito na po tayo mamaya sa verse number 10 mamaya na po, pero tapusin po muna natin to bago tayo tumuhay dyan. So, si Paul mismo example or ensample sa mga mananampalataya at lumakad po sila orderly, ng matuwid, ng banal. Sa verse 7, for yourselves know how you ought to follow us, that, ulitin ko lang po, we behave ourselves, no? We behave not ourselves disorderly. So, hindi kami nabuhay ng ganyan, ng disorderly among you. Neither did we eat any man's bread for naught. So, hindi kami kumain ng alinmang tinapay o pagkain pisikal ng sino man, but wrote with labor, sila po ay nagpagal, nagtravel, nagtiis o kaya naman ay nagsakripisyo day and night, sabi niya, no? Night and day, I should say, that we might not be chargeable to any of you. So, yun po maganda kay Paul. Ayaw niya maging pabigat sa mga mananampalataya kaya sila po ay nagtrabaho. Ito may kaugnayan sa pagtugon sa pangangailangan. Physical need, yung bread ay kailangan sa katawan para makasurvive. Hindi po umasa si Pablo, okay? At naging pabigat sa mga taga-Thessalonica, kundi nagtrabaho sila. Sabi nga ni Paul, nag-labor sila. Yung salitang nagpagal, nag-labor, and travail, may pagsusumikap, magtitiis, may pagsasakripisyo, night and day. Yan po ang isang mabuting halimbawa ng isang manggagawa. Nakalulungkot na hindi po ganyan ang marami ngayon, mga kapatid po. Yan. So, 1 Thessalonians chapter 2 verse 9, sabi ni Paul, for you remember, brethren, our labor and travail. So, ganyan, ginamit na naman po yung salitang labor and travail. For laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Sila po ay nagsusumikap, naghahanap buhay upang ipangaral ang gospel of God. Hindi po ganyan ang nangyayari ngayon. Ang karamihan ay swelduhang mga preacher, mga pastor, mga leader. Umaasa sa mga members. Chargeable sila sa mga members at sa mga organizations. Mga kapatid, nakakalungkot na hindi po ayon kay Pablo ang pamumuhay. At sinasabing isinusulong ang katotohanan, subalit hindi batay sa itinuturo ni Paul ang kanilang pamumuhay at estilo ng paglilingkod sa Panginoon. Sa Acts 23 to 30, 33 to 35, sabi nga ni Paul, I have coveted no man's silver. Hindi siya nanakim, hindi siya naging sakim sa sino man, kanino mang silver or gold or apparel, pilak o kaya ay ginto o damit. Hindi po materialistic si Pablo, mga kapatid, ano po? Ye yourselves know that this hand, sabi niya, itong mga kamay na ito, ay, sabi niya, nag-minister, naglingkod, tungo sa aking mga pangangailangan. Physical necessities yan. Nagtrabaho talaga siya. And to them that were with me. Yung pagtatrabaho na yan, kasama po yung kanyang mga kamanggagawa.
mga kasamahan niya sa ministry, I have showed you all things. So, si Pablo, mabuting halimbawa. Sabi niya, I have showed you all things. How that so laboring, sa matinding pagpapagal. Yan, pagpapagod. You ought to support the weak. Tulungan niyo yung mahihina. Salita niya sa mga taga-Efeso, mga elders ng Ephesus. And to remember the word, salalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, how he said, sabi niya, it is more blessed, mas mapalad ang magbigay kaysa ang tumatanggap. At yung ibibigay mo, pinagpaguran mo ng gusto, mas mapalad ka. Kaibigan, kapatid. Pero hindi po yan ang paniniwala ng marami. Lagi lang silang nananalangin sa mga workers, nakakalungkot. Hindi po ito pagpapatama, pero hindi po ayon talaga sa Word of God, hindi po ayon kay Paul, sa lifestyle ni Paul, ang kanilang paglilingkod. Ano po? So, not because we have no power, so verse 9 na po tayo, 2 Thessalonians 3, di naman sa wala silang karapatan, meron of course, but to make ourselves an example unto you to follow us. Yun ang maganda. Hindi naman sa wala silang karapatan, pero ang gusto nila is maging example, maging mabuting halimbawa o uliran sa mga mananampalataya para sundin sila na magtrabaho din, magpagal, para tugunan ang kanilang pangangailangan at hindi maging pabigat sa iba. Verse 10, for even when we were with you, yan, we commanded you. So, nandiyan na naman yung salitang commanded. Ano po yung utos specific? That if any would not work, kung sino man ay hindi magtrabaho, hindi siya dapat kakain. No work, no eat. Yan po, nakalagay sa Word of God. For we hear, narinig namin na there are some, mayroong mga ilan sa inyo na who walk among you, which walk among you disorderly. Ibig sabihin, hindi sila sumusunod sa utos na tinuturo ni Paul na magtrabaho. Okay? Kundi, they are violating, tamad sa pagtatrabaho. Kaya, kung tamad, hindi dapat kumain, sabi nga ni Paul. Then, sabi niya, working not at all. Hindi sumusunod sa utos, disorderly nga, pero, hindi, at sabi niya, hindi na nagtatrabaho, not at all. Wala talagang trabaho. Okay? But are busybodies. Ano po ibig sabihin ng busybody? Ang busybody is a meddling person. One who officiously concerns himself with the affairs of others. Ang kanyang trabaho ay nakikialam sa buhay ng iba. Okay? Yun yung kanyang business. Okay? Ang concern niya, ang main concern niya is yung affairs ng ibang tao, yung buhay ng ibang tao. Yun yung kanyang kinakalat, yun yung kanyang chinichismis. Yan. Gossip. Yan. 1 Timothy 5:13. And with all, they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers. Ibig sabihin ng tattlers ay chatters or gossipers, mga gossips, chismis. Also, and busybodies, speaking things which they ought not. So, siyempre, magsasalita na sila ng mga bagay na hindi dapat nilang sabihin. Alam niyo naman po, ang chismis, wala pong katotohanan, may dagdag, may bawas, may intensyong makialam sa buhay ng may buhay at manira ng buhay ng may buhay. Ganyan po ang ibig sabihin ng busybodies. Ayaw magtrabaho, pero yan ang kanyang pinagkakaabalahan. Busybody siya sa pakikialam sa affairs ng ibang tao. 1 Peter 4:15, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or as a busybody. Huwag sana ang suffering ay nagsasuffer ka dahil busybody ka, chismoso ka o gossiper ka. In other men's, sabi niya, busybody in other men's matter. So, yung nakikialam sa buhay ng may buhay, yun ay kinukwento. Okay? So, masama po yan mga kapatid, yung pagiging busybody. Ayan, ayaw magtrabaho kundi busybodies na lang. Okay? Now, when verse 12, now then, that are such, we command. So, may utos yung mga ganong mga tao, busybodies, ayaw magtrabaho, and exhort, pinapayuhan, by our Lord Jesus Christ, pamagitan ng Panginoon sa Kristo, nandun po yung authority, nasa Word of God po yan, that with quietness, yung mga ganong tao, ayaw magtrabaho, busybody, okay, with quietness, manahimik, hindi yung chinichismis ang buhay ng iba, diba? With quietness, work. Ayan, magtrabaho with quietness, work, and then eat their own
bread. So, yun po dapat ang pinagkakaabalahan. Okay? 1 Thessalonians 4:11, and to you, and that you study to be quiet. Yan. Kung ikaw ay busybody, chatter, or tatler ka, chismoso, pag-aralan mong manahimik at to do your own business, magtrabaho para matugunan ng iyong pangailangan. Ayon dyan sa verse na yan. Work with your own hands. Ayan. As we commanded you. Yan po yung utos. Magtrabaho. Kaya kung gusto nating matugunan ng ating pangailangan ngayon, magtrabaho. Hindi po yung aasa po tayo sa kung ikaw ay manggagawa, aasa ka na lang sa suporta ng mga kapatid. Hindi po yan tinuturo ni Pablo. Although, hindi masama na tutulungan po nila tayo, pero hindi po dapat maging chargeable. Hindi po tayo dapat maging pabigat. At hindi po dapat inuobliga, mga kapatid, na tugunan ang ating material na pangailangan. Gayahin po natin si Pablo, mga kapatid. That you may walk honestly, lumakad po tayo ng matapat toward them that are without, them that are without, mga unbeliever po yan, that you may have lack of nothing. Kapag wala tayong kakulungan sa limang bagay. So, hindi po magandang patotoo na sa mga unbelievers, na tayo mga believers ay hindi nagtatrabaho para matugunan ang ating pangailangan. Maging ikaw man ay preacher or teacher o tinatawag na pastor. Verse 13, but ye brethren, be not weary in well doing. Kayo mga kapatid, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasama na dyan yung pagtatrabaho ng mabuti upang matugunan